Sa mabilis at modernong takbo ng mundo, ang mga salita pa rin ng Diyos ang dapat gumabay sa tao. Pakinggan natin ang mga payo ng Diyos na may malaking kinalaman sa ating buhay at pamumuhay sa palatuntunan ito ng Iglesia ni Cristo. Ito ang payo. Magandang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Welcome po sa ating program, Ito ang Payo. Hangad po namin na kayo po at ang inyong sambahayan ay nasa mabuti pong kalagayan. Ako pong kapatid na June Aro. Mga mahal po namin taga-subaybay, ano po ang inyong nararamdaman kung o kapag napagtanto po ninyo na hindi tama o nagkamali kayo ng nagawa o ginawa? Halimbawa, nagkamali po kayo ng desisyon na kinakailangan po ninyong gawin. Nagkamali kayo sa isang bagay na inyong ginagawa. Nagkamali kayo ng reaksyon doon sa isang sitwasyon na inyo pong kinaharap. Di kaya, nagkamali kayo ng nasabi o sinabi doon sa kausap po ninyo. Kaya nangangamba kayo, baka sumama ang kanyang loob, maging sanhi pa yun ng inyong alitan. Maring nangihinayang po kayo. Maring nag-aalala. Kasi nga, hindi tama ang inyong nagawa at hindi naging mabuti ang resulta nito. Tayo kasi alam natin, ang gusto natin na laging nagagawa ay tama. Tama po yun kasi yun mismo ang itinuturo po ng Biblia. Sa Job 34 at 4, ganito po ang mababasa. Pakinggan po ninyo ang itinuturo ng Biblia. Pag-aralan natin sa ating sarili kung alin ang tama. Sama-sama nating pag-aralan kung ano ang mabuti. Maliwanag po ang itinuturo ng Biblia. Ang sabi po sa atin, pag-aralan natin kung ano ang tama at kung ano ang mabuti. Maaring nag-iisip po kayo. Ang tama po at mabuti para sa isang tao ay maaring hindi gayon sa iba. Kaya, maging batayan po natin at standard ay ang Biblia para magkasundo tayo kung ano ang tama, kung ano po ang mabuti. Unahin nating alamin ano ba yung tama na dapat ay napag-aaralan natin, alam natin, at nagagawa po natin. Pakinggan po ninyo, Aklat ng Mga Awit, 119, mga talatang 151 at 128. Ganito po ang itinuturo. Gayunman malapit ka o Panginoon, at tamang lahat ang iyong mga utos, pagkat itinuturing kong tamang lahat ang mga tuntunin mo. Namumuhi ako sa bawat likong landas. Ang sabi po ng Biblia sa atin, tamang lahat ang mga utos at tuntunin ng Panginoon. E alin naman po yung mabuti na dapat ay napag-aaralan din natin, alam natin, at nagagawa po natin. Sa Roma, sa 7, ang talata naman po ay 12. Ganito po ang itinuturo ng Biblia sa atin. Kaya nga ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, at matuwid at mabuti. Ang mabuti po ay ang kautusan ng ating Panginoong Diyos. Sa makatuwid, ang mabuti at tama na dapat na pag-aaralan po natin, nagagawa natin sa ating buhay, ay ang mga kalooban o mga kautusan po ng ating Panginoong Diyos. Hindi po ang kung anumang opinyon o kuro-kuro ng sino mang tao, kundi mga salita po ng Diyos. Kasi ang mga salita po ng Diyos na itinuturo po ng Biblia, ito po ang laging tama at laging mabuti. Halimbawa, kung estudyante, ang mabuti at tama na dapat ay laging ginagawa ay pagtuunan po ng pansin ng pag-aaral. Ganito kasing nakasulat sa Ecclesiastes sa 3 at sa talatang 1, pakinggan po ninyo. Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Ang sabi po ng Biblia, sa bawat bagay ay may kapanahunan. Kaya kung estudyante, pagtuunan ng pansin at dedikasyon ang pag-aaral kasi nasa panahon ng pag-aaral. Pag-aralan ng mga aralin para makapasa at makakuha ng mataas na marka. Umiwas sa mga masasamang barkada. Umiwas sa mga tao o sa mga bagay na makasisira sa pag-aaral at sa kinabukasan. Nasa paaralan ng estudyante para po mag-aral. Hindi para matuto ng kung anumang bisyo o ng kung anumang gawain na makasisira sa sarili niya, makasisira sa pamilya niya, at makasisira sa
kinabukasan niya. Marami ng mga estudyante ang pinanghinayangan, pinagsisihan ang kanilang mga naging maling desisyon o nagawa sa buhay noon na nagbunga ng hindi magandang resulta sa kanilang kapalaran. May iba po na kapag sinasaway, kapag napagsasabihan ng kanilang mga magulang, ay ang nasasabi ay pabayaan nyo na ako, malaki na ako nasa edad na ako, matanda na ako, alam ko na ginagawa ko, alam ko na ang tama, alam ko na ang mali. Hindi tama po yun. Bakit? Hindi kasi yan ang itinuturo ng Biblia na tamang pagtrato ng mga anak sa kanilang mga magulang. Ano bang itinuturo ng Biblia na tamang pagtrato ng mga anak sa kanilang mga magulang? Pakinggan po ninyo sa Efeso, sa 6 at sa talatang 2. Ganito po ang itinuturo sa atin. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako. Itinuturo po sa atin ng Biblia ang tamang pagtrato ng mga anak sa kanilang mga magulang. Ang sabi po ng Biblia, igalang mo ang iyong ama at ina. Kaya hindi po tama kapag sinasaway ang isang anak, sinasabihan ng mga magulang ukol sa maling ginagawa, ay sasabihin ng anak na pabayaan nyo na ako. Malaki na ako, nasa edad na ako, alam ko na ang mabuti, alam ko na ang tama, alam ko na kung ano ang mali. Samantalang kung susuriin yung ginagawa, talaga namang mali doon sa tamang kondukta at mali at lalong labag sa mga kalooban po ng ating Panginoong Diyos. Halimbawa, sumasama sa mga taong may bisyo, sumasama sa mga barkadang may ginagawang mga kalayawan, sumasama sa mga lasenggo o sa mga gumagamit ng illegal na droga. Hindi niya natututuhan ang tama na itinuturo po ng Biblia. Yung tamang dapat ay napag-aaralan niya, alam niya at ginagawa po niya. Sa panig naman po ng mga may asawa at mga magulang, ano ang tama na itinuturo po ng Biblia na dapat po ay laging nagagawa? Pakinggan po ninyo sa unang Timoteo, sa 5 at 8, ganito po ang itinuturo sa atin. Datapwat kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Kinakailangan po sa mga may asawa o pamilya na kinakandili po ang kanilang pamilya o sambahayan. Kaya hindi po tama na pabayaan ang pamilya. Ano po bang halimbawa ng pagpapabayas sa sambahayan o sa pamilya? Yung mga magulang hindi po marunong magturo sa mga bata ng tamang kondukta o tamang pag-uugali. Meron nang nakikitang mali, pero hindi sinasaway, hindi tinuturuan at hinahayaan lang yung bata. Wala namang kapansanan, wala namang problema. Subalit ayaw pong magtrabaho, kaya hindi po nakakapagbigay, hindi natutustusan yung pangangailangan ng pamilya, yung pangangailangan po ng mga anak. Dapat po tandaan ng bawat magulang, iba po yung pagiging parent kaysa doon sa tinatawag na parenting. Yung pagiging parent, sa'yo nagmula ang bata. Pero yung parenting, ito po ang maayos na pagpapalaki at maayos na pagsusubaybay sa mga anak o sa mga bata. Nakakapag-provide ang mga magulang ng pangangailangan po ng kanyang mga anak. Ano po ang tama at mabuti na dapat ay nagagawa po ng mga magulang para masunod ang sinasabi po ng Biblia, kandilihin po ang kanilang sambahayan. Ganito pong nakasulat sa Kawikaan, sa 22, ang talata po ay 6. Ganito ang itinuturo sa atin. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumanda man siya, ay hindi niya hihiwalayan. Ano po ang tama at mabuti na dapat gawin para masunod po ang sinasabi ng Biblia na kandilihin po ang pamilya? Ang sabi po ng Biblia sa atin, turuan niya ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Kaya tama po na magturo ang mga magulang sa kanilang mga anak ng tamang asal, tamang kondukta, o tamang pag-uugali. Ano pang tama at mabuti na dapat na nagagawa po ng mga may asawa o mayroon ng pamilya para po makandili o makalingan nila, maalagaan ang kanila pong pamilya, ang kanilang mga anak o ang kanilang sambahayan. Kinakailangan po nagtatrabaho. Pero anong uring trabaho? Anong uring hanap buhay ang dapat na gawin ng mga magulang
para ipantustos sa pangangailangan ng pamilya. Pakinggan po ninyo. Efeso 4, ang talata naman po ay 28. Ganito ang pagtuturo sa atin ng apostol na si Pablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip, magtrabaho siya at gamitin ang kanyang kamay sa anumang gawaing marangal. Anong uring trabaho po ang dapat na nagagawa? Trabahong tama ayon sa itinuturo ng Biblia na nagagawa po ng mga magulang para may maipantusto sa pangangailangan ng mga anak. Sabi po sa atin ng Biblia, ang magnanakawan niya ay huwag nang magnakaw. Yung pagnanakaw, mabuti o masama? Masama. Sa makatuwid, hindi tama na ang hanap buhay o trabaho ay masama o labag sa mga batas o kalooban ng ating Panginoong Diyos. Mali yun. Hindi po tama na idahilan yung kahirapan sa buhay kaya nagnanakaw. At lalong hindi rin po tama na gamitin ng kapangyarihan sa lipunan para po magnakaw. Hindi tama na ang trabaho labag sa batas, hindi tama na nangi-scam o nanloloko ng kapwa. Hindi tama na may halong pandaraya ang trabaho. Huwag nating gagawin yon, mga mahal na taga-subaybay. Ano ang trabaho na dapat ay nagagawa ng bawat may pamilya na o ng bawat tao? Ang tamang trabaho na itinuturo ng Biblia. Sabi sa atin kanina ng Biblia, gamitin ng mga kamay sa anumang gawaing marangal. Kaya yung trabaho dapat ay marangal. Di ba napakasarap sa pakiramdam na kapag ang ipinapakain sa pamilya ay galing sa maayos na paraan at hindi po sa masamang paraan? Kaya saludo tayo sa ating mga kamag-anak, kakilala, kaibigan, na kahit po maliit lang ang kinikita, hindi po natutokso na gumawa ng masama. Hindi po natutokso na manlamang ng kapwa, kumita lamang ng salapi. Saludo tayo sa kanila kasi mataas po ang kanilang integridad. Nagagawa nila yung tama na itinuturo ng Biblia, tamang paraan ng paghahanap buhay. Gaano po kabuti kung ang ginagawa ng isang tao ay ang tama. Ang ginagawa ng tao ay naaayon sa mga kalooban o kautusan ng ating Panginoong Diyos at gaano naman po kasama kung ang ginagawa ng isang tao ay hindi tama. Pakinggan po ninyo. Genesis 4, ang talata po ay 7. Ganito po ang mababasa po natin mula sa mga banal na kasulatan. Kung tama ang ginawa mo, hindi ka ba kalulugdan? Ngunit kung di tama ang ginawa mo, laging papasukin ka ng kasalanan. Hahangarin kang malupig nito, ngunit kailangang pagtagumpayan mo ito. Ano po ang sama kung hindi tama ang ating ginagawa? Sabi po ng Biblia sa atin, kung di tama ang ginawa mo, laging papasukin ka ng kasalanan. Kaya magkakasala sa ating Panginoong Diyos yung hindi gumagawa ng tama. Kaya anong kabutihan kung ang ginagawa naman natin ay tama o naaayon sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos? Sabi po ng Biblia sa atin, kung tama ang ginawa mo, hindi ka ba kalulugdan? Sa makatuwid, kinalulugdan po ng ating Panginoong Diyos ang mga taong gumagawa ng tama o ang mga taong gumagawa ng ayon po sa kanyang mga kalooban. Mga mahal naming taga-subaybay, lagi nating gawin kung ano ang mga kalooban ng ating Panginoong Diyos sapagkat ito po ang tama. Lagi nating tiyakin na sa atin pong buhay, nasusunod natin, nagagawa natin ang mga kautusan ng ating Panginoong Diyos. Maging sa pagre-relihiyon po, maging makabiblia tayo para kalugdan tayo ng Diyos, pagpalain niya tayo, magtamo tayo ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. Nawa po nakatulong muli sa inyo ang palatuntunan ito. Kung meron kayong naisip patalakay, maaari po ninyong i-email sa amin. Ito ang payo at incradio.net. Inaanyayahan po namin kayo sa isang maikling panalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa iyo. Muli ka pong nagturo sa amin sa pamamagitan ng palatuntunan ito. Tinuruan mo kami ng tama na dapat naming gawin. At para makatiyak kaming tama ang aming ginagawa, kinakailangan masang-ayon ito sa iyong mga kautusan. At itong dapat na nasusunod ng bawat isa sa amin. Tulungan mo po kaming lahat, makapamuhay ayon sa iyong kalooban. At loobin mo po, Ama naming Diyos, maging sa mga paglilingkod namin sa iyo. Magawa namin lagi sa buhay namin kung ano ang nais mo. Tulungan mo po lahat ng mga nakapakinig
ang mga kaibigan, kakilala na hindi pa po namin kasama sa loob ng iglesia, makasama namin nawa sa tunay na paglilingkod. Sapagkat itong nais mo sa bawat isa sa amin, paglingkuran ka namin sa loob ng iyong banal na iglesia. Panginoong Jesus, salamat din ng napakarami. Tulungan mo kami sa buhay namin araw-araw. Magawa namin lagi ang tama, ang mga bagay na nakapagbibigay kasiyahan sa ating Ama. Ama, sumasampalataya kaming lubos, pinagpala mo kaming lahat, nakaugnay kaming matibay sa diwa at layunin ng aming namamahala. At iingatan mo higit sa amin ang tagapamahalang pangkalahatan at ang pangalawang tagapamahalang pangkalahatan ng iglesia. Hinihiling na po namin ng lahat sa iyo, sa ngalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sumainyo po ang mensahe ng ating palatuntunan sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, sumaatin nawang lagi ang mga biyaya ng ating dakilang Diyos.